nagkuha ng impormasyon si BP Sara galing sa Malacanang na meron daw mga tao ni Marcos na pumunta at bumisita sa ICC detention cell ni Pangulong Duterte at kalerke nag-interview pa ni Pangulong Duterte. Pwede ba yun? Ito na nagsalita na si Attorney Kaufman. Ito yung statement ni Attorney Kaufman, mga kabibig. I am fully aware of this matter. Oh, alam pala ni Kaufman. Previous visits by consulate officials have been coordinated through the defense, yet this visit was not of more concern. However, is the fact that this visit came in the immediate aftermath of the publication of the defense request for an indefinite adjournment and was, without a shadow of doubt, calculated to obtain intelligence concerning the former president medical condition. Aware pala si Kaufman nito, kabibig. Previous visits by the consulate officials have been coordinated through the defense, yet this was not of more concern. However, is the fact that this visit came in the immediate aftermath of the publication of defense request for an indefinite adjournment and was, without a shadow of a doubt, calculated to obtain intelligence concerning the former president's medical condition. The defense is still obtaining information and considering the appropriate legal avenue to address this gross invasion of privacy and attempt to subvert the legal process by exploiting the detainee's medical infirmity. So, kakasuhan nila. Oo. Kung ako si BP Sara, kakasuhan ko. Kasi, parang inabuso na ang human rights ni Tatay Digong. At the same time, hindi in-inform ang immediate family na merong mga taga-konsulado o nakaimbahada ng Pilipinas sa the Netherlands na pupunta sa Pangulong Duterte, mag-welfare check, tapos mag-interview. Kaya nga sabi ni Attorney Kaufman, we are still obtaining information and considering appropriate legal avenue. So, legal processes. So, posible kaya nilang kakasuhan? Kung ako si BP Sara, kakasuhan ko ang ICC. Kakasuhan ko yung mga taong kumuha ng impormasyon laban sa aking ama na wala man lang konsultasyon galing sa amin. Diba? Because they are exploiting Pangulo Duterte medical infirmity. If this visit was as innocent as claimed, which it most certainly was not, then I expect the consulate in The Hague to disclose the report made its entirety. I have as of an hour ago, demanded to see this report which is being withheld from me. So, grabe mga kabibig ha. O dalawa na ang ating pinag-usapan ngayon. Si Attorney Kaufman nagsalita na talaga na parang ginago kami. Na parang ginawa kaming tanga, na parang pinatulog lang kami, tapos sila hinay-hinay na pumasok sa ICC, itong konsulado sa The Hague, Philippine Embassy. Of course, may order ito galing kay Marcos. Buti na lang talaga nagsalita si BP Sara. Diba? So, si Attorney Kaufman demanded kung ano man ang nakuha yung impormasyon, ibigay sa amin. Titingnan namin. Kung wala kayong ibang gagawin kay Pangulong Duterte, kung inosente man ang inyong ginagawa or hindi man inosente ito, naku, kailangan nyong mag-submit sa amin ng mga impormasyong nakuha niyo. Lalo nang na-interview nyo si Pangulong Duterte, which is against the law. Illegal yan. Kasi wala kayong patnugot. So, paano yan kabibig? So, ang ICC dapat managot din dito. Ay, may theory ako ha. Baka nilabas ng ICC itong, nag-wait lang sila ng final ba
na resulta para sa interim release kasi may kasalanan ng ICC kasi pinapapasok nila itong mga konsulado sa embahada ng Pilipinas sa The Hague sa detention cell ng Duterte. So para matabunan iyon, baka later on maka-interim release sa Tatay Digong. Wais nung ICC ha, para hindi na magkaso sa Nabipisara, mag-interim release lang. Ako hindi Kaso kung kaso, ang tatay ko nasa ICC, ang ICC may kasalanan sa tatay ko. Bakit? Hinayaan yung pinapasok itong mga taong ito para sa check, medical check, yung ginagawa nyo. Tapos in-interview nyo pa si Tatay Digong. Ano to? Ha? Gaguhan lang? Akala namin safety yung tatay ko sa loob. Hindi natin alam kung meron bang ginawa sila na hindi maganda. Diba, kabibig? So, yan, makabibig ang statement ni Attorney Kaufman. Diba? Ito sinabi ni Attorney Kaufman ha. I am fully aware of this matter. Previous visits by consulate officials have been coordinated through the defense, yet this was not of more concern. However, is the fact that this visit came in the immediate aftermath of the public, after na public ang defense na ito ang nangyari kay Pangulong Duterte, nagbisita na. Bumisita na ang mga consulate ba? After na nag-publish ang defense na ito ang problema ng Tatay Digong, hindi na siya makaisip kung ano ang mga pag-isipin niya, parang wala na siyang masyadong memory, di ba? So, kaya ang nangyari, yun ang nangyari kabibig, di ba? Ito pa However, is the fact that this visit came in the immediate aftermath of the publication of the defense request for indefinite adjournment and was without a shadow of doubt, may ako tinapon na lapis, calculated to obtain intelligence concerning the former president's medical condition. So halatang scripted. So hinayaan lang ng ICC na papasukin itong mga consulate officials. 'Di ba? At sinabi ni Bibi Sara, ang mga Marcos yan. Nako. So sina Kaufman, they're trying to obtain mga information, video, CCTV cameras. Pwedeng makuha niyo yun, Kaufman, na pwedeng gamitin nyo in case na gusto kayong magkaso sa mga consulate officials. Diba, kabibig? So, yun lang, kabibig, ang ating libak-libak for today. Sana, no? Kung ako nagbipisara, no, kasuhan ko itong mga taong to, mga abusado to, mga walang hiya, walang respeto kay Pangulong Duterte. Ano bang ginawa ni Pangulong Duterte sa inyo? Talagang sinunod nyo ang gusto ni Marcos? So, bali yung konsensya nyo, para talagang wala kayong konsensya. Diba? Yung tao nga, suffering from illness, Pangulong Duterte, tapos sinakyan nyo pa. Bakit? Praning na si Marcos. Napraning si Marcos. Kasi kung ano ang mangyari kay Pangulong Duterte, siya talaga ang pupunteryahin ng mga tao, pupunteryahin ng mga DDS. Kaya, to make sure na kung ano man yung pinapublicize ng defense team ng ganito sa Pangulong Duterte, chinek niya kung totoo. At ito naman mga oto-oto ng mga opisyales, pati ang ICC, hinayaan para makakuha ng impormasyon. Kaya, tinitingnan ngayon ni Attorney Kaufman kung posible bang kakasuhan ang mga taong ito. Kasi this is gross invasion of privacy and attempt to subvert the legal process by exploiting the detainee's medical infirmity. Which is tama. Diba? So, sabi dito, if this visit was innocent as claimed, inosente daw, wala daw itong ibang iniisip, kundi i-check lang si Pangulong Duterte. Uy, maniwala kami sa inyo. Uy, hindi kami maniniwala. Budolero yung amo nyo. Mas maniniwala kami sa inyo. Para lang ko nang i-check. Ngayon lang kayo mag-check after na-publish ni Kaufman ng ganito ang nangyari kay Pangulong Duterte. Bakit nung first month na nandun si Pangulong Duterte, bakit hindi kayo nag-check kay Pangulong Duterte?
Bakit ngayon lang kayo nag-check niya? Sinabi ng defense team na merong sakit si Pangulong Duterte. Bakit ngayon lang kayo nag-check? Anong klaseng drama meron kayo? So, akala nyo mauuto si BP Sara? Nek-nek nyo? Sabi ni BP Sara, hindi nyo ako mauuto. Ngayon lang kayo nag-concern? Pinadala nyo nga ang ama ko sa ICC, tapos ngayon lang kayo nag-concern? No need for your concern, and we don't need your concern. We don't need your care para sa ama ko. So ngayon, kung ako si BP Sara, kakasuhan ko mga taong ito. Kakasuhan ko talaga to. Diba? Yun na nga, Kampipig. Naglabas ng statement ang Department of Foreign Affairs. Inawindang sila. Akala nila na hindi malalaman ni VP Sara ang mga pinagkagawa nila. Sabi pa ng Department of Foreign Affairs na nangyaring hindi maganda nung bumisita sila kay Tatay Digong na hindi nag-ask ng pahintulot. Sabi dito, officials from the Philippine Embassy in The Hague visited former President Rodrigo Roa Duterte at the detention center of the International Criminal Court to conduct a welfare check. Ngayon lang talaga. 6 na buwan? Ngayon lang kayo nag-welfare check? Kasi nalaman nyo na medyo may something si Tatay Digong? Chine-check nyo lang kung totoo man o hindi? Nako po, alam na namin ang pattern. Ito pa, this is in line with its functions under the Vienna Convention on Consular Relations and relevant Philippines law to protect the welfare of all Filipinos. Nung unang pagdating ng Tatay Digong, di ba sinugot siya sa hospital? Di ba? Nag-welfare check kayo doon? Hindi naman lang Meron ba kayong statement na inilabas nung unang pagdating Tatay Digong na chinik up namin, mabuti ang kanyang lagay, okay lang siya? Hindi. Ngayon lang kayo. Sabi nga na Atty. Kaufman, they will coordinate with me kung pupunta sila kay Tatay Digong. Pero itong itong nangyaring ito, hindi sila nakipag-coordinate sa akin. Shock nga ako kung bakit nangyari ito. Is there something fishy going on? This is duty of all Philippine Foreign Service posts and is no different from what the DFA does for other Filipino citizens who are in a detention abroad. Talaga ba? Para yatang iba ang mga pakiramdam namin ngayon na. Talaga ba? Huwag kami loko-lokohin. So yun nga, kabibig. Pero sabi ni Atty. Kaufman, hindi ito coordinated sa defense team and came after their request for an indefinite adjournment. Kaufman said that the visit was without a shadow of a doubt calculated to obtain intelligence concerning the former president's medical condition, a gross of invasion of privacy and attempt to subvert the legal process. Yun na nga. Ang drama nyo. Bakit ngayon lang? Diba? Nantanong mga tao, bakit ngayon lang? Sa haba-haba ng panahon na nandyan sa Tatay Digong sa daig, ngayon na kayo nakaisip ng medical, ng welfare check-up? Welfare check? Bakit? Ha? Ako makabibig. So sana ang konsulado ay magbigay ng impormasyon kung ano man nakuha lang impormasyon kasi in-interview na si Pangulong Duterte. In-interview. Yun ang sabi ni BP Sara, in-interview si Pangulong Duterte, nag-check up daw sila. Diba? Translation sa English lubos kong nalalaman ang mga bagay na ito. Ang mga naunang pagbisita ng mga opisyal ng konsulado ay naikoordinato sa depensa. Subalit, ang pagbisitang ito ay hindi. Pasikretong pagbisita. Ang mas nakababahala ay ang katotohanan ang pagbisitang ito ay naganap agad matapos na mailathala ang kahilingan ng depensa para sa walang takdang pagpapaliban at nang walang bahid ng pag-aalinlangan ay sadyang isinagawa upang kumuha ng impormasyon tungkol sa kondisyong medikal ng ating Pangulo.
Patuloy pang kumukuha ng impormasyon ang depensa at pinag-aralan ang nararapat na legal na hakbang upang tugunan ang labis ng paglabag na ito sa pribadong buhay at pagtatangkang guluhin ang proseso ng batas sa pamamagitan ng pagsasamantala ng karamdaman ng isang detainee. Kung ang pagbisitang ito ay inosente, gaya na kailang sinasabi, na tiyak na hindi naman, inaasahan kong isisiwalat ng konsulado sa The Hague ang buong ulat ng kailang ginawa. May isang oras na ang nakaraan mula ng tahasan kong hilingin na makita ang ulat na ito na hanggang ngayon ay kanilang itinatago sa akin. Nakakalungkot ang nangyayari. So, ang konsulado ng Pilipinas sa The Hague ay talagang tumutulong kay Marcos. Sabi, no? Mga walang konsensya, walang puso. Sana, kung ano yung nararamdaman ni Pangulong Duterte, no? Times 10 mararamdaman niyo. Oo, maraming nagpe-pray kay Pangulong Duterte. Sabi dito ng isang netizen, pwedeng magsampa ng formal protest sa ICC para erase ang issue ng invasion of privacy and subversion of legal process. Pwede nilang gamitin ito bilang arguments na may dirty tactics laban sa kanilang kliyente na posibleng magpalakas sa motion na ipagpaliban ang kaso. Posible, mga kapipi, posible. Diba? Hala, wrong move. Sobrang wrong move talaga ang ginawa ng konsulado. Sobrang wrong move talaga. Diba? Ito pa. Duda ko, si Trilling ang pumasok doon kasi nandun siya Ewan ko. Ay nako. Pati mga opisyal ng embahada doon nagpapagamit. Sana naman ay malinis ang kailang pakay for the welfare of PRRD. Ngayon lang, for 6 months na dyan ng Pangulong Duterte, ngayon lang, okay ba naman siyang i-trial, wag traidoran? Who knows kung ano ang mga in-inject sa kanya dahil lang sa power and greediness, umabot na ang Pilipinas sa ganito. Kapwa Pilipino na ang naglalabanan, hindi dahil sa bayan kundi sa sariling interest. Tama. So yun lang kabibig ang ating latest lebak-lebak for today. Talagang na-shock ako na meron talagang mga taong ganito pa. Sana no, kasuhan sila ni BP Sara at sana ang ICC din managot sa kapabayaan ng ginawa nila. Kawawa si Pangulong Duterte. Pwedeng, hindi natin alam kung ano ang mga in-interview doon. Tapos, sir, pumirma ka dito. Pangulong Duterte, dahil sobrang pagod na sa mga interview sa araw-araw, pumirma na lang. Sana hindi. Kaya nga sabi ni Kaufman na hinihiling ko sa embahada kung anong impormasyon nakuha nila. Until now, hindi pa rin nagbigay ang embahada ng Pilipinas. Kalalaki naman kayo. Mahiya naman kayo sa mga ginagawa ninyo. May mga pamilya din kayo. Tapos ganyan ginagawa. Mahiya kayo sa bansang Pilipinas. Sinasahuran kayo ng mga Pilipino. Tapos ganyan ang mga ugali ninyo. Napakabastos ninyo. Hindi kayo gumalang sa dating presidente. Naku, sinusunog ng kaluluwa niyo sa impyerno. Bilang kabibig, don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.